Gandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Dino DMMC, para naman po sa isang talakayan. Pero bago po ang lahat, paki-like, comment, share, and subscribe po naman para lumaki po ang ating channel. Pag-usapan po natin itong si Sir Ted Pilon, no? Talagang nakakabilib din dahil hindi siya natatakot na tirahin ang mga nakikita niyang kamalian sa gobyerno natin. Kanina, tinalakay niya yung tungkol sa PhilHealth funds. Panoorin po natin itong maliit maiksing video para maintindihan po natin. Konektado po ito. Kaya nga sabi ko kanina, ako'y nanggigigil dito po sa PhilHealth. With all due respect po sa mga taga PhilHealth ngayon, lalo na po sa kanilang mga opisyales. Dito nga sa punto ng yung 20 billion po na ibigay na sa National Treasury. At ang sinasabi nga daw po ni Secretary Ralph Recto, gagamitin sa mga unprogrammed funds, unprogrammed projects, appropriations, gaya po ng infrastruktura. Kasi nga daw po, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ang dami daw ho nilang mga pondo, pati po yung sinasabi po na ibinibigay na subsidy ng national government na hindi naman daw ho nagagamit ng PhilHealth. Ito namang si PhilHealth ay pumayag. Kami po ay sumulat na girl officially kay Secretary Ted Erbosa bilang chairman of the board, ex officio ng PhilHealth para makuha yung minutes ng kanila pong approval dito po sa sinasabi nga na pagkubra ulit ng national government ng 89.9 billion pesos na pera natin, mga miyembro. Di ho ba? Dalawa kasi yan eh. Yung pong direct contributors at indirect. Yung direct, ito hong mga nagbibigay po ng hulog buwan-buwan. Yung mga binabayaran mo para sa mga kasamba, lahat yan. Yung mga nagbabayad. Yung indirect, ito na po yung mga mahihirap na hindi kaya na mag-contribute. So meron po talagang subsidy. So ito hong PhilHealth, maaaring tawagin mo ito na GOCC, but technically, realistically, hindi siya government-owned. Kasi po, siya ay owned by the members. Para mo sinabi na, di kalikutin mo na rin yung pera ng SSS at GSIS. Hindi po ba? Kaya ho tayo nang gigigil dito kasi nga po, mga kapatid, nilalamutak nila yung pera ng PhilHealth. Yun naman pala ho, sa study na ito, lumalabas talaga na hindi nagagampanan ng PhilHealth yung kanyang responsibilidad na pag-aanin yung pinapasang krus ng mga Pilipino sa kanila sa ating health expenses. Uulitin ko lang, sample po dito yung tatay ng aming pong kasama dito, si si Erwin Ocaña. Yung kanyang ama na confine, ilang araw lang ito, 3 araw, 120 mil ang bill sa ospital. Magkano lang ang PhilHealth? 14,000 ang naibawas. Okay, ilan po sa inyo na nakikinig ngayon na ang binayaran po ay daan-daan libo at ang PhilHealth na inaibawas ay kakapranggot lang, katiting lang. So yung out of the pocket na sinasabi, ito ho yun. Kaya maganda ho dito, maipaliwanag ng gusto sa atin ito pag-aaral kung ano ho ba ang kahulugan nito. Sa pag-aaral mga kapatid, doon po sa 2022 health expenditure ng mga Pilipino, meaning ang ating ginastos para sa ating kalusugan, 1.12 trillion pesos. Yung pong 45% niyan, o 502 billion ay out of the pocket ng mga Pilipino. Hindi natugunan ng ating health insurance. Yung pong lumalabas dito na kumbaga
share ng ilang pong mga taga-gobyerno, DOH for example, ay 21%. 10% mga kapatid, yung pong mga local government. Ano ho ba ito? Ang pinag-uusapan dito, yung bang na-confine ka sa ospital, yung DOH, may programa din doon, nakaambag sila, at ikaw, naghahanap ka ng connection kay mayor, kay congressman, sa iba't ibang ahensya. Nagmamakaawa ka, dito po sa mga PCSO, di ba, na para bagang talagang naman ikay sukdulan ng kahirapan mo, at obligado ka mamalimos, kasi nga di mo kaya. So ang kalakihan po sa bill mo, ikaw na naghahanap ng uutangan, hihingi ang politiko, makikiusap, pipila ng madaling araw, visit kayo. Ang PhilHealth, 14% lang sa kabuuan ng 1.12 trillion. Grabe, no? Anong ibig sabihin nito? Pagkalaki-laki ng pera nyo, na ibigay nyo sa mga Pilipino, out of the pocket namin, ang aming gastos sa kalusugan namin. Visit kayo. Think about it. With all due respect po. Sino man hindi mabibisit dito, girl? Hindi ba? Tapos mangangatwirang kayo na sobra-sobra ang pera dito at may inaayos nyo ang mga programa. Ultimo nga, CBC, blood test, ayaw nyo sagutin eh. Ay, wala silang sinasagot na lab test. Sorry. Kalalab test lang po namin. Hindi sinagot. Tsaka wag na tayo lumayo. Karamihan naman dito sa atin. 'Di ba? Kapag magbabayad ng malaki sa mga ospital, ma-ospital ka man or kung ano mangyayari, nagre-ready ka talaga dapat. Dapat meron ka mahuhugot. Kung may mahuhugot ka. Ang iba nga po sinasabi, mas mahal pa ang PhilHealth contribution sa mga HMO. Wala ka naman masyadong mapala, hindi ba? Ang laki nung babayaran mong bill, mo magkano ang i-discount ng PhilHealth, kakarampot lang. Kaya ang karamihan, tinatamad magbayad monthly. 'Di ba? Kapit na lang sa guardian angel natin. Kanina lang sa mga balita natin 'Di ba merong babae na nanganak sa kalsada. Yung sanggol, pumanaw, maging po yung manganganak. Inaaya nung nurse, halika punta tayo ng ospital. Ayaw nung babae kasi wala daw siyang pambayad sa ospital. May isa din po akong kakilala. Ako ngayon naiiyak nung aking itong nung alam mo, iniisip ko. No, sa puso, kakaiba yung tibok. So kinakailangan ng angiogram. Lumabas doon sa angiogram, may mga bara yung kanyang ugat sa puso. So, kailangan ng angioplasty para ayusin yung mga bara. Pero nalaman na may 7 bara sa puso. 7. Abay, mabigat po yun, no? Mabigat yun. Psychologically, ikaw, kailangan buksan. Ang unang concern ay pambayad. Pwede bang ngayon na ba yan? Kasi pwede bang hintayin ko muna na mag-senior ako? Malapit-lapit na kasi. Kasi ang senior may discount. Malaki nga naman din tulong. Pero baka pwedeng i-hold ko muna kasi yung babayaran malaki. Nakita ho niyo yun? Diba? Kung kailangan ka ng operahan ngayon, hindi ka muna magpapa-opera kasi iniisip mo pambayad. Kasi ang sagot dito ng PhilHealth na naman, katiting lang, visit kayo. Hindi ba? Ilan po ang ganun na hindi makapagpagamot kasi nga ang unang problema pera. Si DJ Richard, yun din ang sinasabi sa akin. Sumalangit nawa ang kanyang mabuting kaluluwa. Kaya nga sabi ko sa kanya, Chard, tsaka mo na isipin niya, palipat ka muna ng heart center kasi dito gobyerno, pakinabangan natin to. Dito, magmamakaawa na naman tayo sa iba't iba para matulungan ka sa babayaran mong bill. Diba yun din sinasabi niya? Kasi sabi niya, my friend, ang hinihingi sa akin dito, ganito kalaking milyon. Sa kanyang aorta na barado. Diba? Isipin, tsaka, alam mo, my friend, ayokong pag namatay ako, may utang pa pamilya ko Wow! Kapag nakarinig ka ng ganun, di ba? Na hindi na bali ito pero ayokong pag namatay ako, may utang pa pamilya ko. Kaya sa akin dito, mga kapatid, magkaisa po tayo dito. Meron nga yung pending case sa Supreme Court, pinapagpapaliwanag na ho sila ngayon ng Supreme Court,
sana po dito mag-rule na ang Supreme Court kaagad. Hindi tama ito, mali ito. Pera ng mga miyembro to. Hindi ito para sa mga tren, sa mga kalsada, tulay, hindi. PhilHealth. Health, hindi PhilTrain. Hindi PhilBridge. Hindi PhilRoad. O PhilPocket ninyo. So, yan po. Talagang nag-init ang ulo ng mama. Sir Ted Filon. Well, talaga naman nakakainit dahil nga naman pera po yan ng mamamayan, ng mga miyembro ng PhilHealth. Siguro, tsaka ang isang nakakabwisit dito, wala pang desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan. Pero meron ng 20 billion daw na nailipat sa pondo ng pamahalaan. At yung natitira pang 69, kasi 89 point something billion yan to follow. Samantalang tayo, mga miyembro, kakarampot ang naibabawa sa ating mga hospital bills kung tayo ay na-hospital. Ako, ilang beses na pong na-hospital, na-operahan din. Pagkat meron din akong PhilHealth, ikakaparampot lang din po ang aking naibawa sa bill ko. Swerte lang po at kahit pa paano may mga kakilalang doktor kaya hindi na rin ako nasingil sa professional fee ng mga doktor. Kung wala po yung mga yon, talagang napakalaking gastos po niyan. Hindi naman po tayo lahat may kakilalang mga doktor. Kaya di ho tayo makakatipid parati. Swerte-swerte lang po yan na nagkataon ganun ang nangyayari sa akin. Pero ganun pa man, malaki-laking halaga pa rin yung ibinayad ko sa ospital. Kaya naintindihan ko ang galit ni Sir Ted. At lahat naman tayo talagang dapat magalit dito. Dahil ano bang pinaggagawa ninyo sa pondo ng bayan? Unang-una, yung pang-ayuda. Ang laki-laki ng pondo ninyo dyan sa pang-ayuda. Tapos hihingi pa kayo ng pera dito sa isang organisasyon ng PhilHealth para ipandagdag sa budget ninyo. Sa mga unprogram project daw ninyo. Pampopondo. Ano ba yan? Unprogram na yan. Pwede po ba namin malaman yan? Senator Recto? Tinalakay rin po nung isang araw ni Sir Ted yung tungkol sa kahapon niya tayo, yung tungkol sa Maharlika Funds. Namin ninyo na wala pa kayong project o proyektong na hindi nyo pa nagagalaw ang pera o pondo ng Maharlika Investment Fund. Ba't ninyo... Diyos ko, hindi ko alam bakit mga kawawang miyembro ng PhilHealth ang nagsasaper dito sa mga kalokohan na nangyayari sa gobyerno natin. Maawa naman po kayo. Paliwanag naman po ninyo yan. Pamunuan ng PhilHealth. Si Attorney Roque, galit na galit din tungkol dyan. At nangako siya, nahahabulin niya ang PhilHealth dyan. Walang alam kung magsasampa siya ng demanda dyan. No? Pero
natin, abangan din natin yan kung ano ang gagawin ni Atty. Harry Roque. Ito namang PhilHealth na presidente, tahimik din dyan. Tanging si Secretary Ralph Recto ang nagsasalita. Pero kung mga kapwa senador niya rin dati ang nag-iimbestiga dyan, wala rin mangyayari. Kaya wala nang pag-asa ang ating bayan kundi ang Supreme Court. Kaya sana naman po ay madaliin ng Supreme Court ang kanilang pasya tungkol sa usaping ito. Dahil taong bayan ang kawawa. Wala talaga. Next year, yung budget next year, 590 something billion para sa pang-ayuda. Nakatanggap na po ba kayo ng ayuda? Kami nung panahon ni Duterte, nung may pandemic, ako nakatanggap. Naamin ko yan 2 beses yata. Pero ngayon, 2 taon na si Makoy, si PBBM, ni Singkonduling, wala kami natatanggap. PWD po ako So supposed to be, dapat meron din sana ako kahit paano. Di po ba? Pero wala. Ni Singkonduling wala. Last year, ang budget yata niya 500 billion. Ngayon, 590 plus billion. Saan tayo mapupunta? Makailang doble na yan. Samantalang kay PRRD yata, nasa 300 billion ang budget nung may pandemic for 2 years para dyan sa pang-ayuda. Sa kanila, doble or triple na, wala pa rin tayong nahihita. Wala tayong natatanggap. At ang namimigay, sila BBBM o yung pinsan niya, Speaker Martin Romualdez. Ewan, sana magising na po tayong lahat sa mga kalokohan nangyayari sa gobyerno ito. At tandaan din po natin yung mga nag-i-implement ng mga kalokohan na yan. Mga government officials, politicians na mga yan. Tandaan nyo na po kung sino-sino yung mga personalidad na yan. Nang sa gayon, di na sila makabalik sa pwesto. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. Paki-like, comment, share, and subscribe po ulit. Thank you. Bye-bye!